Isa na naman pong pangako ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang tinutupad niya ngayon, mga kaistorya. Isipin po ninyo ito. 40, apat na po, 40 PCG vessels po ang bibilhin ng Pilipinas para po magpatrolya, magbantay po sa atin pong exclusive economic zone dyan po sa West Philippine Sea. Tinutupad po ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang sinabi niya, mga kaistorya, noong nakaraang taon na ang atin pong sandatahang lakas ay palalakasin niya, kabilang na po ang Philippine Coast Guard. At ito pa ang isang balita. Ang Department of Justice po ay bumuo na ng isang task force para imbestigahan ang EJK ng War on Drugs ng dating administrasyon ni former President Rodrigo Duterte. At ang sabi po ng isang mambabatas, karagdagang balita, si VP Sara ay delikado umano sa malversation of funds at breach of public trust. Yan po mga kaistorya, ang mga balita at impormasyon na maihahatid ko sa inyo ngayon. Pakishare po at pakilike. Mag-umpisa na po tayo. Huwag na tayong magpaligoy. Ligoy pa, ihahatid ko na po sa inyo ang mga magagandang balita base po sa mga lehitimong references natin ngayon. Tingnan po ninyo ito Latest po ang balita na ito dahil ito po ay November 5, 2024. Ang sabi po, Philippine Coast Guard to receive 40 French patrol boats for enhanced security. Pagkaganda talaga ng mga balita ngayon, mga kaistorya. The Philippines is set to bolster its maritime security with the acquisition of 40 fast patrol boats for its Coast Guard. The purchase, announced by the National Economic and Development Authority or NEDA on Tuesday, aims to enhance the nation's maritime security capabilities amid ongoing regional tensions. Walang ibang tinutukoy dyan kung hindi yung tungkol sa West Philippine Sea. French development assistance for maritime security. The funding for these vessels will come from official development assistance provided by the French government. Yan na nga yung sinasabi ko, mga kaistorya. Allied country natin, kaibigang bansa natin yun, sa bansang sa kontinente pa ng Europa, pagkalayo-layo, tinutulungan tayo. Mga kaistorya. At kailan nga lang, ibinalita ko sa inyo, sabi rin ng foreign media, yun pong Naval Carrier Strike Group ng France ay magpapatrolya na po sa Indo-Pacific region, ipapadala ng France. Pag binanggit mong Indo-Pacific region, ay kasama po ang West Philippine Sea, kasama ang Pilipinas. Nasa gitna nga tayo ng Indo-Pacific region, mga kaistorya. This decision highlights the growing defense collaboration, pagtutulungan, mga kaistorya, between the Philippines and France, which is increasingly focused on addressing maritime security in the region. The NEDA board, led by President Ferdinand Marcos Jr., has approved this critical purchase. Kita ninyo, inaprobahan umano ng NEDA na pinamumunuan ni PBBM, ang pagbili na ito ng 40 PCG boats, mga kaistorya, enhancing security in the Philippines waters. Philippine waters, mga kaistorya. As the Philippines faces ongoing maritime security challenges in the South China Sea, the new patrol boats will play a vital role in securing its territorial waters. Kasama po dyan, mga kaistorya, ang West Philippine Sea, of course. This acquisition underscores the Philippines' commitment to modernizing its Coast Guard and safeguarding its exclusive economic zone. Ayun na nga, yung kanina ko pa binabanggit, mga kaistorya. Commitment ni PBBM yan. Gumawa ng isang vow si PBBM noong nakaraang taon, kung hindi ako nagkakamali, na i-modernize niya ang sandatahang lakas natin. Tututukan niya, palalakasin niya kasama ang Philippine Coast Guard. May referensya akong ipapakita sa inyo maya-maya tungkol dyan, mga kaistorya.
The acquisition of patrol boats does not in any way dilute the asymmetry China enjoys in its confrontation with Manila over disputed shoals in the South China Sea. This will merely help the country to beef up its surveillance and monitoring capabilities, pagbabantay, and underscore the seas that China claims belong to Manila. Yung mga kinamkam ng China, atin yun, mga ka-istorya. Yun yung babantayan para para hindi na makapangnakaw pa uli ng maritime territory natin ang China. Ito na, balita ng News 5. Palakihin ko nga para mabasa ninyo kasi medyo yung website nila ay di magandang kwan Stronger stand, Marcos vows continued support for upgrade of PCG to boost capabilities. Ito po ay October 18, 2023. Binalita noong nakaraang taon. President Bongbong Marcos Jr. on Tuesday touted the contributions of the Philippine Coast Guard in upholding maritime security despite the daunting adversity and difficulties it consistently faces. Speaking at the 122nd founding anniversary of the PCG, Marcos expressed his support for the agency in its push for expansion and modernization to boost its capabilities in protecting the country. Tinupad na. Ayan na. Inaprobahan na nga ni PBBM yung pagbili ng karagdagang 40 PCG vessels galing sa France. Ay pagkagandang balita, mga kaistorya. Di po ba? Sasabihin nilang walang nagagawa. May mga kapapaitang nag-comment Puro lang daw korupsyon ang administrasyon. Nagbubulagan lamang daw po tayo. Wala naman daw pong nagagawa. Walang proyekto. Teka lang. Anong walang proyekto? Bulag ka ba? Bulag ka ba? Tsaka sige. Puntahan natin yung pinagmamalaking build ng nakaraang administrasyon. Na kumpleto ba? Hindi. Sa totoo lang, hindi. Binalita pa ng mainstream media, pakita ko nga sa inyo. Para doon lang kasi tayo sa totoo, wag tayong magbulahan. Gusto ko lang maging patas sa pagbabalita, hindi porket hindi nila gusto ang kasalukuyang administrasyon, sisiraan na. Silang nabubulagan Ako, hindi ako naninira sa nakaraang administrasyon kasi kung ano lamang naman yung binabalita ng mainstream media, yun lang yung nire-reiterate ko sa mga manonood. Hindi naman ako anti-Duterte. Ang tanging kinukontra ko lamang sa kanila yung pagiging pro-China nila. Eto, tingnan ninyo, yung pinagmamalaki nila, build. 12 lamang daw po ang natapos out of 119. Build as of April 2022. 2 buwan bago matapos ang termino ni former President Rodrigo Duterte. 12 lamang out of 119 ang natapos. Wala tayong edit mga kaisto, kasi kitang-kita nyo naman. Maging yung URL sa taas, kita ninyo, ayan ayan binalita pa ni Ted Cordero ng GMA News. Published April 27, 2022, 4:52 p.m. with only 2 months left before the Duterte administration steps down. Top officials said the government is successful in ushering in the golden age of infrastructure, which was promised by President Rodrigo Duterte when he unveiled, laki pala nun, 8 trillion pesos infrastructure program at the start of his tenure. Ang problema, 12 lang. This, despite a report by the DPWH that only 12 out of 119 infrastructure flagship projects were completed to date, totaling 70.65 billion pesos or 1.4% of the 5.8 trillion pesos total cost of investment to complete the 119 IFPs. Tingnan ninyo. Napakaliit na porsyento, 1.4% nga lang ang, diba? Kasi wag tayong magbulahan, doon lang tayo sa totoo. Yan kay PBBM sasabihin, kurakot, ganito, ganyan. Asan ang ebidensya ninyo? Puro lang naman yan, inimbento. Diba? Kung kurakot ang administrasyon, itong 40 PCG vessels na ito, kurakotin na lang sana ni PBBM. Bakit ganun hindi? Hindi ganun ang ginawa. Ayan, ibibili.
para po mabantayan ang maritime territory po natin. Di ba ang daling kurakutin sana ng pera dyan? Ang nag-approve mga kaistorya, NEDA na pinamumunuan ni PBBM. Sige nga. Di ba mga kaistorya? Tuloy, isa pa, na balita. Ako'y naghahatid lamang din ng mga balita. Wala namang personal po dito. Kung hindi matanggap ng mga taga-Team Kappa, bahala sila. Hindi ko na problema yun. SOJ, Remulla forms task force to probe killings in Duterte war on drugs. Ayan na nga ba? Yan yung sinasabi din ng mga mambabatas di po. At ako'y pabor dyan. Natutukan na ng DOJ. Yan yung kasi yung proper, yan yung proper forum para imbestigahan yan. Sa husgado, sa hustisya. Para naman po yung trabaho ng mga mambabatas natin, makatutok na sa mga problema ng bansa. May problema talaga ng bansa, yung yung Pogo. Diyan yung nagsimula Hanggang naging war on drugs na. Ayan na, mga kaistorya. Tama naman ito. Ako'y pabor dito. Justice Secretary Jesus Crispin Remulla has ordered the creation of a task force made up of prosecutors and National Bureau of Investigation agents to investigate extrajudicial killings in the war on drugs of former President Rodrigo Duterte, sources told GMA News Online. Yan daw po yung Memorandum Order number 778. Tama lang, mga kaistorya. Okay. Isa pang balita. Ito si Bato. Senator Bato. Mga kaistorya. Walang problema sa kanya. Pero sa akin mukhang may problema. Bakit ganun? Ano ba ito? Basahin na lang natin. Senator Bato de la Rosa expressed reservations about a potential request from the ICC for the transcript of the recent Senate Blue Ribbon. Actually, kahit hindi na mag-request ng ICC kasi public records yun, pwede yung makuha ng ICC. Mga kaistorya. Yun pala yung pinapalagan ni Senator Bato de la Rosa. May si Impact Leadership. Ang sabi ni Senate President, isinapubliko na namin yan. Kung may manghihingi, ICC man o kung sino man na i-certify yung transcript, wala akong nakikitang dahilan para hindi yan i-certify ng Blue Ribbon Committee. Sabi naman ni Senator Coco Pimentel, this will be available to all. Ayun na nga ba If they want certified true copies because they need this for legal purposes, we will also give them certified true copy. Sabi naman ni Bato, walang problema sa kanya, pero sa akin mukhang may problema. Ayun lang. Wala naman siyang magagawa dyan. Kung sakali, public record yun ito rin yun, mga kaistorya. Ano na? Senator Bato, si Senator Puncher. Kung mag-submit siya, I will try to question him. Why are you submitting to the ICC when in fact we do not recognize the jurisdiction of the ICC? Bakit? What? Kung mag-submit nga tayo doon, that is tantamount to recognizing their jurisdiction over us. So I would ask him why? Why are you going to submit? Walang problema sa kanya, pero sa akin mukhang may problema. Kaya niya yan ginagawa kasi pinoprotektahan niya si former President Rodrigo Duterte. Yun naman yun. Hindi na kailangan magbulahan pa. Well, hindi naman ang magsasubmit napansin ko dito parang may hindi naman ang Senado may magsasubmit. Kumbaga, may magpapacertify lang from the body of ICC. Hindi yung ang Senado ang magsasubmit. Di po ba, mga kaistorya? Ito na, tungkol naman kay VP Sara. Sara, liable for malversation, breach of public trust over missing 10.4 million peso confidential funds, Luistro. Ang sabi po, Batangas 2nd District Representative Jervil Jinky Beatrix Luistro revealed that the House Committee on Good Government and Public Accountability has found a prima facie case of malversation against Vice President Sara Duterte and an apparent case of breach of public trust over an unaccounted 10.4 million peso in confidential funds alongside other alleged irregularities. Delikado ito sa impeachment case. Itong mga binabanggit ditong kaso, mga kaistorya, malversation and breach of public trust. So, where is this amount now? In conclusion, I wish to believe that the confidential fund of the DepEd was not properly recorded at its best or misspent
or misappropriated at its worst. Nagastos ika ng hindi tama o ginastos sa hindi kinauukulan yung pera. Yun. Mga kaistorya, sabi, wag na nating basahin itong pagkahaba-haba pang ito, mga kaistoryan, Ito na lamang tayo, basahin na lamang natin ito. The confidential fund of the DepEd was not properly recorded at its best, or misspent, or misappropriated at its worst. There remains also an unexplained amount of 10.4 million pesos. It is the humble submission of this representation that there is a prima facie case, kaso, of malversation, and in addition, an apparent case of breach of public trust. Naku po, delikado, magsisiiyakan ito yung mga Team Kapapaitan. Ito pa, pera na naman. House panel investigates 612.5 million pesos in potential misuse of confidential funds by Sara OVP and DepEd. Iniimbestigahan ng House panel, mga kaistorya, ang posibleng hindi tamang paggastos noong CIF ng OVP and DepEd. The House Committee on Good Government and Public Accountability is investigation a total of 612.5 million pesos in potential misuse of confidential funds managed by the OVP and the DepEd, both overseen by Vice President Sara Duterte. In his opening remarks during the hearing on Tuesday, November 5, Manila 3rd District Representative Jewel Chua, the committee chair, expressed frustration over what he termed improper and unexplained expenditures over the past 2 years, questioning whether the funds were utilized responsibly for their intended purposes. Ganun na lamang ang pagkadismaya marahil ng karamihan sa mga natutuklasan natin dito sa House Blue Ribbon Committee, Chua stated, highlighting the need for clear answers regarding the allocations and expenditures of confidential funds within both agencies. Agencies po, pasensya sa pronunciation ko, kahinaan ko talaga yan. Masasagot lamang ito ng dalawang tao. Una, ang head of agency, walang iba, kundi si VP. At ikalawa, ang Special Disbursement Officer na sila Ms. Gina F. Acosta para sa OVP at Mr. Edward D. Fajarda para sa DepEd. Ngunit ni isa sa mga ito ay hindi nagpapakita sa atin. Bakit? Bakit hindi nagpapakita? Sa 16 million pesos na ito, makikitang may isang safe house na ginastusan ng 1 million. Grabe naman, isang safe house, 1 million. Base sa mga acknowledgement receipt, para lamang sa apat na araw. Ibig sabihin, 250,000 per day ang OPA. Ang laki naman nun. Anong klaseng yun? Grabe, no? Kung totoo, ito pa, dagdag na balita. COA, sabi ng COA, OVP sent deficient receipts on secret funds. Ano yan? Para maintindihan natin, di basahin natin. The COA has confirmed, kinumpirma ng COA, ng OVP had sent, ay pinadala, mga kaistorya, the audit body more than 1,200 deficient acknowledgement receipts to explain its use of 125 million pesos in confidential funds is spent in 11 days in December 2023. May nakitang mga problema, mga kaistorya, doon sa mga resibong ipinadala ng OVP. May nakita na problema doon. Si COA, in a hearing by the House Good Government and Accountability Committee on Tuesday, the COA said the OVP submitted so on and so forth. Dito na tayo, Ang pinag-uusapan dito ay 125 million pesos na CIF, for 2022. Basahin natin dito sa baba. Read more. Cash envelopes, Lawyer Gloria Camora of the COA Intelligence and Confidential Funds Audit Office said the acknowledgement receipts were for the payment of rewards. Rewards? May mga reward system, including medicine as well as the purchase of information, supplies, equipment, and food aid. Okay, baba tayo. Camora pointed out that the payments were included in the COA's notice of disallowance for 73 million pesos of the 125 million pesos CIF spent by the OVP sa loob ng 11 days.
She confirmed that 158 acknowledgement receipts for some 23.8 million pesos in payments bore, ito na erroneous dates. Naku po, indicating December 2023 instead of December 2022. Ayun na, isang sablay, kita. Ano ho, mga kaistorya, dagdag pa. Dito pa tayo sa ibaba. Likewise, the COA observed the 787 acknowledgement receipts, marami ha, mga kaistorya na resibo, had no names, wala daw pong pangalan yung mga resibo at may mga pirma lamang at yung mga pangalan sa 302 na resibo ay hindi mabasa. Kaya pala ganun ang inano ng COA. Ano na tayo? In the course of the hearing, Maria Runa Catalan, Chief Accountant of the DepEd, said she was given 25,000 pesos monthly for 9 months by lawyer Sunshine Farda who had served as ganon. Ano yan, reward? Ganon? DepEd Chief umamin, mga kaistorya, Chief Accountant ng DepEd na nakatanggap umano siya ng 25,000 pesos a month na allowance from VP Sara. The chief accountant of the DepEd said she received 25,000 pesos a month from the education. Nakatanggap nga daw siya mula kay VP Sara. From February to September 2023, bawat buwan ay 25,000 pesos. Inamin po niya. Mga kaistorya, hala, kita ninyo. Yan na nga ba tayo Kung totoo kasi iniimbestigahan pa. Eto pa. Yung isa daw pong opisyal, ng OVP out of 7 na inilink sa alleged fund misuse ay lumayas na sa Pilipinas. Wala na daw po sa Pilipinas. Ano yun? Tumakas na. One of the 7 officials of the office of the OVP linked to alleged misuse of government funds under Vice President Sara Duterte's watch fled at tumakas nga the Philippines for Los Angeles. Pumunta ng Los Angeles on Monday night. House Committee Secretary Cheryl Lagrosas reported these 2 lawmakers during a hearing on Tuesday. Nako po. Ano na tayo? Anyari. At tapos yung budget ng OVP, mga kaistorya, kung hindi rin sila sumipot sa hearing sa Senate, sabi po ni GMA News, mga kaistorya, Senator Grace po ni slashing 1.3 billion pesos from the OVP's proposed. In-slash niya, sabi, we reached out several times to the office of the Vice President requesting them to submit documents to clarify issues regarding their budget. Humihingi ng paliwanag, mga dokumento na nagpapaliwanag, kung saan gagamitin yung hinihinging budget. Pero hindi nagbigay sina VP. Ayun. Tapos ito pa, mga kaistorya, the Senate decides to retain the proposed 733 million pesos lamang ang ibibigay na budget sa OVP. According to Senator Grace po, ang sabi po, mga kaistorya, ng Inquirer. Ayan yung pinaliwanag din kanina, mga kaistorya. Yan po yun. Huwag na nating pahabain pa para hindi po kayo mainip. Ito na, yung sa sasakyan na mamahaling Cadillac Escalade pala yun, hindi Palisade, mga kaistorya Nung una, na-report natin, balita natin tungkol dito, akala ko, Hyundai Palisade, hindi pala. Kasi kung Hyundai Palisade siya, more or less 4 million pesos lamang ang halaga. Hindi, Cadillac Escalade pala. Kulang-kulang 20 million pesos ang halaga po noon. May number 7, nag-violate po sa EDSA Busway, tumakas sa traffic enforcer na babae. Wala pa daw pong umaamin kay Senate President Chis Escudero at ang sabi ni Senator Rafi Tulfo ay gusto niyang imbestigan nila, sarili nila. Sabi naman ng LTO, pinaliwanag, fake daw po yung plate number na ginamit noong Cadillac Escalade na yon. At ang sabi mga kaistorya, ay nasa 30 lamang umano. Wala pang 30 umano ang nakarehistro sa LTO na ganoon. Na Cadillac na sasakyan, mga kaistorya. Fake daw po yung number 7 na yun na ginamit na plaka. Well, ito lang. Ako kasi personally, hindi ako naniniwala sa sinasabing ito ng LTO.
Kasi kung isang taong mayaman, bakit pa nila pipikiin ang plate number nila? Wala akong nakikitang matibay na dahilan doon. Mayaman eh. Di po ba? Hindi na yun mag-grab pa ng additional power. Kasi mayaman, 18 million pesos pa lang halaga ng sasakyan niya, 18 million plus. Ba't pa siya magagamit ng ganoon? Di ba, mga kaistorya? Hindi ako naniniwala doon. Ako, ang paniwala ko dyan, senador talaga yan. Hindi ako naniniwala dyan, ha? Opinion ko lang naman. Hindi ako naniniwala sa sinasabi niya ng LTO. Yan na nga tayo, eh. Kaistorya, ha? Sabi naman po ni Speaker Martin Romualdez, bago tayo magtapos, palakihin ko muna, ano ho? Ito may kinalaman sa investigasyon dyan sa Kamara. Di tayo papayag sa kadiliman. Romualdez Defense, Quad Committee's probe on Duterte drug war. Ayun, November 4, 2024 naman ito, mga kaistorya. Ang sabi po niya, basahin natin dito sa baba, ha? Speaker Martin Romualdez passionately defended on Monday afternoon, November 4, the House of Representatives inquiry on the previous Duterte administration's bloody war on drugs and vowed that he won't allow the country to plunge back into darkness. Sa mga nagtatangka na pigilan tayo sa paghahanap ng katotohanan at katarungan, isa lamang ang sasabihin ko sa inyo, hindi kayo magtatagumpay sa masamang hangarin ninyo, sabi po ni Speaker, mga kaistorya. Dahil unti-unti na nating nakikita ang liwanag at katotohanan, asahan natin na lalo pang titindi ang pag-atake sa ating institusyon. Subalit hindi tayo matitinag, hindi tayo papayag na muling bumalik ang panahon ng kadiliman at kasamaan, sabi ni Speaker. Talagang ang ano ngayon ay inaatake, ang pamunuan ni Speaker Martin Romualdez ng kung ano-anong kuwanan, di ba, na babalitaan nyo rin naman, ano? Pero hindi nagpapatinag umano sila, itutuloy nila ang investigasyon kahit na anong mangyari. Ay pabor naman ako doon. Ako isang ayon po doon kung opinion ko ang tatanungin po ninyo, ano, mga kaistorya. Yan po ang mga balita at impormasyon na maibabahagi ko sa inyo ngayon. Pag sa pasensya na lamang ang pronunciation ni Juan Istorya, talagang itong Bicolanong ito'y Pilipit Andila, pero katotohanan naman ang ibinabalita. Ano, mga kaistorya, hindi tayo nag-iimbento ng mga fake news porque hindi natin gusto. Halimbawa ang nakaupo, lagi kong sinasabi, anuman ang mangyari, mga kaistorya, si Juan Historiador ay mananatiling pro-government. Kahit pa siguro magkaroon ng isang presidente na hindi gusto ni Juan Historiador, mananatili pa rin tayong pro-government, susuporta sa gobyerno. Wag lamang ipamigay ang teritoryo natin siguro, ano, mga kaistorya. Lagi tayong pro-government. Hindi porket hindi ko gusto, halimbawa ang nakaupo sa gobyerno, gagawa na ako at mag-iimbento na ako ng kung ano-ano bagay para lamang masiraan yung nakaupo sa gobyerno. Hindi natin gagawin yun. Doon lamang tayo sa totoo. Mabigat sa konsensya yung kasinungalingan. Ano, mga kaistorya. So salamat po sa inyong panonood. Mabuhay po kayong lahat ng mga sulit kaistorya natin sa buong mundo. Hindi ko na kayo iisa-isahin. Ano, pasensya na po kayo. Muli, ako po si Juan Historiador, ang tagakwento ng totoong istorya ng kasaysayan na nagmamalasakit sa kapwa ko Pilipino at nagmamahal sa bayang ito ang bansang Pilipinas. Salamat ng marami po sa ating Panginoon.